O dahil daw yung pondo ibinigay na nila dito, di umano ibinigay na daw nila diyan sa sa party list ni PBA. O syempre, pag binigay mo diyan sa party list ni PBA, di si PBA ang mamimigay ng mamimigay. Pag si PBA ang nagbigay ng namigay, anong ibig sabihin nun? Parang lumalabas pera ni PBA yun. O syempre si PBA party list, di gumaganda ngayon yung reputasyon niya kasi namimigay siya ng pera. Pero puta ina, pera ng taong bayan yan eh. Hindi nyo naman pera yung pinamimigay yung mga hinayupa kayo, taxpayers money yan eh. O so ngayon post sa TikTok yung itong mga P-Happy o yung samahan ng mga private hospital doctors dyan sa Davao na itinigil na ng DSWD yung pagbibigay ng tulong nila for the meantime dahil nga daw walang pondo. So hindi na pinopondohan ng DSWD, minsan daw nakaka-claim yung mga pasyente diyan sa mga private hospitals, minsan daw 5,000, 6,000, pinakamababa daw yung 5K. Malaking bagay yun mga bossing. So ngayon, nagsalita yung mga doktor na ayun nga pinahinto. So nagpaskil sila ng ganyan. So pagpaskil nila na ganyan, medyo nagulantang itong DSWD at saka itong PBA party list. Kasi mabibisto yung scam nila eh. Ayan. So yung post na yan, sinagot ni Migs Nograles. Sabi niya, huwag magpapadala sa mga post na clickbait at misinformation. Kung totoo na walang pondo ang DSWD, bakit patuloy ang release namin? So galing sa bibig, galing sa retokada niyang nguso, ang sinasabi niya, bakit patuloy ang release namin ng medical assistance sa office? So yun, madam. Ang ibig sabihin, putya yung DSWD, sa inyo na nilagay yung pondo. Na dapat may independent na pag-release ng ayuda ang DSWD. Mantakin mo, finanel nila yung pera sa inyo para kayo mag-release, para bumago yung hayop na party list nyo. So huli ka dito, huli ka sa bibig mo. Bakit patuloy ang release namin ng medical assistance sa office? Huwag lagi magpadala sa fake news. Huwag din po sana mag-post ng ganito para magalit ang tao pag hindi po tama. Ganyan ang nagdudulot ng fake news at black propaganda sa mga may motibo na iba para manira. Ang ina. Ito ang sagot ni sabi ko nga sa inyo, Migs Nograles, putay na, yung mga kagunggungan nyo hindi uubra sa mga Duterte. Puta, yung mga Duterte, maniwala kayo, hindi na nila kailangan putang ina, ang mga Duterte pa nagbablock propaganda sa inyo? Puta, nakita nyo ba kung anong ginagawa ng mga kapulisan sa Davao? Yung mga, mga Duterte pa nagbablock propaganda, wala nga pakialam sa inyo yan eh. Sila pa magbablock propaganda, puta ina, ang tagal ng tatay niyan sa posisyon. Sa tagal ng tatay niyan sa posisyon, ang daming tumutuligsa sa tatay niyan, isa lang nakulong. Si Leila de Lima, may kaso pa yun. So ito ang sinabi, sagot ni ni Pulong. Kami sa aking opisina ay hindi nagsabi ang DSWD ay walang pondo. Hindi nila sinasabi na ang DSWD walang pondo. Ang sinasabi nila, hindi pinondohan ng DSWD yung opisina niya. Walang pondo kundi ang aking opisina ay hindi pinondohan ng DSWD. Walang black propaganda dyan, Madam Congresswoman. Hindi yan fake news sa aking mga minamahal na Davaoenyo. Dahil nag-uumapaw ang pondo ng PBA, hinihimo ko kayong lapitan sila para sa inyong medical at pinansyal na pangangailangan para sa bayan yan. Pera mo yan. Kaya pakinabangan mo yan. So, yun yung punto. Lahat ibinuhos nila sa inyo yung pera. Wala kay Pulong. Wala sa opisina ni Pulong. Since nasa iyo lahat ng pera, ang gusto mangyari ni Pulong, lahat kayo lumapit sa PBA. Tingnan natin kung matulungan kayo niyan. Ito, sabi
sabi kasi dyan, ito yung nakasulat dyan sa may dingding. Ayan, i-translate sa Tagalog. Ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo na ang aming tulong medikal para sa mga pribadong ospital ay pansamantalang nahinto dahil hindi na kami binigyan ng pondo ng ating DSWD. Humingi kami ng pasensya para sa abala at kalungkutan na idinulot ng nangyaring ito. Ipapaalam lang namin ulit kapag may karagdagang pondo. Okay? So ganito yan ha. Yung opisina ni Pulong Duterte dyan sa Davao, kasi first district congressman yan dyan sa Davao. So yung kanyang opisina ay may mga nakakalapit na mga tao, lalo na yung mga taga-private hospitals, kasi bihirang magbigay ang mga DSWD, ang PCSO sa mga private hospitals. Talagang priority nila yung mga public hospitals. So ngayon, itong mga private hospital, syempre hindi naman lahat ng mga nasa private hospitals, di ba? May pera. Gusto lang nila talaga maisalba yung buhay ng mga pamilya nila. Baka puno na sa mga public hospitals. So ngayon, yung DSWD naglalagay ng pondo sa opisina niya para yun yung kanilang ipinamimigay doon sa mga lumalapit, yung mga nalalaman nila na talagang legitimate na mga claims, yun yung inaano nila, ibinibigay nila, okay? So yun ang budget ng office ni Pulong Duterte from DSWD. Eto ngayon, hindi na sila binadgetan ng DSWD. Kaya nga sinasabi niya dito, hindi ko sinabing walang pera DSWD. Paano walang pera DSWD? Kaliwat kanan nga ayudang binibigay niyan sa taong bayan. Sasabihin mong walang pera DSWD, putang ina niyan. Hindi niyo na nga pinagtrabaho mga Pilipino, binigyan niyo na lang ng binigyan ng ayuda So napakarami yung pera. Meron ngang 90 billion sa PhilHealth nilagay sa more noble cause Napakaraming pera ng gobyerno, hindi lang natin talaga maramdaman kasi mas inuuna nilang punuin yung bulsa nila kaysa tugunan yung mga pangangailangan ng mga Pilipino. So ayun ang sinasabi ni Pulong, hindi na kami pinondohan ng DSWD kaya hindi kami makakapagbigay. Paano kami magbibigay? Wala na kaming ibibigay. Ngayon, ito ang nakakatawa. Hindi siya pinondohan pero yung DSWD pinondohan yung PBA party list na kalaban ng mga Duterte. Na itong PBA party list na to, itong makapalang mukha na Migs Nograles na ito, dating sumipsip lang din ito kay Kibuloy. Ngayon, isa na siya sa mga nagpapa-expel sa prangkisa or nagpapa-disqualify sa prangkisa ng SMNI kahit doon naman siya nakilala. Ang kakapal ng mga muka. So ngayon siya ang pinupondohan ng DSWD para sila lang ang makapag-release. Siyempre, pag office nila nag-release, ibig sabihin, sino bang congresswoman yan? Si Migs? Ay talaga, ang bait pala ni Migs Nograles, si Pulong Duterte, hindi nagbibigay, wala daw pera. Baka kinurakot na nila yan, buti kay Migs, doon tayo lumapit. Balak tumakbo ng mayor ng mga hinayupak na yan. Di nga yung mga tiga Davao using our money, yung pera ng taong bayan, pera ng DSWD, taxpayers money, ginagamit nila as early campaign funds. Para sa akin hindi ko sinasabing totoo. Pwedeng mali ako. Pero every time that you give, ang natatandaan ng tao kasi is kung sino yung nagbibigay, hindi kung saan galing yung perang ibinibigay. Pero hindi nila alam. Kaya nga sinasabi nito ni Pulong puta, pera nyo yan. Kaya ako nga yan, gusto magkaroon ako niyan para maibigay sa inyo Pera nyo kasi yan, hindi naman sa amin yan. Wala nang binigay sa akin, anong ibibigay ko? Mantakin mo sa akin, walang binigay, sa kanya meron. Di anong ibig sabihin yan? Ginagamit pati DSWD funds pang politika. Yan ang mali. Kasi tingnan mo nung nag-post si Pulong Duterte, hindi naman kasali hindi naman kasali si Migs Nograles. Hindi naman siya kumbaga included diyan sa post Ang linaw-linaw ng post Ikinalulungkot namin ipaalam sa inyo na ang aming tulong medikal para sa mga pribadong ospital ay pansamantalang nahinto dahil hindi na kami binigyan ng pondo ng ating DSWD. Hindi na binigyan ng pondo ng DSWD. May narinig ba kayong Nograles PBA party list dito sa yan? Yang nandiyan dyan sa dingding. Pahibalo sa tanang Dabawenyo. Wag mapadala sa mga post. Hindi pala, mali pala. Asa na ba yung una? Wala, ano na pala ito na yung kay Migs Nograles. But anyway, siya sa pahibalo sa tanang
Dabawenyo. Yun lang sinabi niya eh. Hindi kami binigyan ng DSWD ng pondo, kaya pasensya na doon sa mga humihingi. Wala po kami may bibigay. Pag nagkaroon kami ng pondo, magbibigay kami ulit. Sinong umepal? Umepal ba DSWD? Hindi. Kasi hindi naman sinabi dito na wala ng pera DSWD. Ang sinabi ni Pulong, wala nang binigay sa aming pondo ang DSWD para ipamigay. Wala siyang sinabing walang pera DSWD. So eto na. So ibig sabihin, sinisikil, sinasakal ng DSWD yung pondo na dapat na natatanggap ni Pulong Duterte. So sinakal, hindi na nakarating sa kanya. Ngayon umepal si ate. Si Ate Ritoque umepal. Sabi niya nga, hindi totoo yan na walang pera DSWD. Kasi bakit kami nakakapagbigay pa sa opisina namin? Alam mo, ibig sabihin nun, nakakapagbigay pa kayo, siya hindi na. Ibig sabihin yung pera nasa inyo, sa kanila wala. So para lang bumango yung pangalan ninyong mga Nograles, putang ina, ginamit nyo pa yung pera ng taong bayan. Yan DSWD funds na yan, galing sa pera namin yan. Galing sa mga buwis namin yan. Ipinamimigay ng opisina mo, tapos anong palalabasin nyo? Kayo? Ang nagbigay, PBA Party List ang nagbibigay, yung si Pulong wala. So pinasasamahan nyo si Pulong para kayo mabango. Para saan? Para sa pagtakbo nyo sa 2025. Grabe naman to si Jim Lord. Sa dami ng pondo ng PBA Party List, naging dalawa na daw yung ilong ni... Tumangos na daw yung ilong ni Madam sa daming pera ng party list nila. Grabe ka, hindi ako nagsabi niya, si Jim Lord, ha? Sabi nga nito, umepal, kulang sa comprehension. Hoy, Nograles, mahiya ka sa sarili mo, abogado ka pa naman. Nahuli ka tuloy sa akto na yung pondo sa inyo fina-funnel ng DSWD para kayo lang makapagbigay ng tulong. Yung opisina nyo lang, yung opisina ni Pulong hindi. Siyempre, alam nga naman si Pulong, bumunot siya sa bulsa niya. Wala namang pera. Buti sana kung magnanakaw yung mga Duterte katulad ng iba dyan. Kaya kayo, ito yung huwag magpadala sa post na clickbait. Ayan. At bago pa man ako i-attack ng trolls dito, more fake news. Paalala lang, hindi nyo ako nakita sa barangay nyo para sa aming karaban. Ito po ang dahilan. May mga ganun-ganun pa siya. Huwag po kayo magpadala rito. Ito ang sagot ni Pulong Duterte. Wala ko'y rason nga dili ihatag ang para sa katauhan. Gani sa akong pipila lang katuwig isip kongresista dihi sa Davao, labi na sa panahon nga pandemya, kabalo tanan sa ayuda nga among naapod-apod nga mas labaw pa sa mga gihatag sa kasamtangang paggamanhan og apil na diri ang personal nakong pondo. Putsang galing ko na magbisaya. Kami sa akong opisina wala man ingon nga walay pondo ang DSWD, kung di ang akong opisina ang walang pondo dahi sa DSWD ug kami igo lang nagpahibalo og nangayo og dispensa tungod ani nga sitwasyon. Walay black propaganda ana, Madam Congresswoman. Kabaluman mo sa sitwasyon karon, dili ka na fake news. Giatay, istingyawa. Ang galing ko na magbisaya, no? Pwede na ninyo lilion sa record sa DSWD mismo ang klaro karon nga dunay gipalabi o klaro karon nga ginagamit ang kwarta sa tao alang sa pamumulitika para dautan kami sa katauhan. Hangyo lang ako kung matubang, hindi pala mutabang, tatabang lang. Ayaw na ninyo politikaha kay luoy ang katauhan og layo papud ang eleksyon. Layo pa ng eleksyon, ha? Wala pud ko kahinumdum, Madam Congresswoman, nga gidaog-daog mo sa panahon sa akong amahan. Bisan pa man sa mga nahitabo kanyadto. Sabi niya, again, hangyo ko buhaton lang nato atong trabaho para sa katauhan.
sa akong mga pinalanggang Dabawenyo tungod ka gaw awas-awas ang pondo sa PBA. Ako kamong giawhag na muduol kanila alang sa inyong mga medical ug pinansyal na pangangailangan. Kwarta ka na sa katauhan, kwarta ka na ninyo, busa inyong pahimuslan. Oh, ang galing ko mag-Tagalog. Gusto nyo i-translate ko yan? O, kasi magaling na akong mag-Bisaya eh. Ta-translate ko yan. Ang ibig sabihin yan, wala akong dahilan para hindi ibigay ang para sa bayan. Kung tutuusin, sa ilang taon ko bilang congressman dito sa Davao, lalo na sa panahon ng pandemya, alam ng lahat ang mga naipamagay na tulong na higit pa sa ibinigay ng kasalukuyang gobyerno. At kasama na rito ang aking personal na pondo. Kami sa aking opisina ay hindi nagsabi na DSWD ay walang pondo, ngunit ang aking opisina ay hindi pinondohan ng DSWD. At kami ay nagpapaalam at humingi lamang ng dispensa dahil sa ganitong sitwasyon. Walang black propaganda, Madam Congresswoman. Alam mo naman ang kasalukuyang sitwasyon, hindi yan fake news. Maaari kayong pumunta sa mga talaan ng DSWD mismo. Ang malinaw ngayon ay mas pinipili, malinaw na ngayon na ang pera ng bayan ay ginagamit sa politika para tayo ay maging masama sa mga tao. Hiling ko lang, kung tutulong tayo, tulungan mo lang. Huwag kayong mamulitika dahil nakakaawa ang mga tao at malayo pa ang eleksyon. Wala rin akong maalala, Madam Congressman, na inapi kayo noong panahon ng aking ama sa kabila ng mga nangyari noon. Muli, putang ina, hindi kayo inapi, Mix Nograles. Napunta ka pa nga sa SMNI, yung kapatid mo pa nga naging sekretary pa eh. Kung di ba kayo mga tarantado? Kung inapi kayo, di sana pangu ka pa rin ngayon. Di ba? Kung inapi kayo, sana pangu ka pa rin ngayon. Oh, pero hindi ka, ang tangos ng ilong mo, ibig sabihin hindi kayo inapi. Oh, sa aking mga minamahal na Dabawenyo, dahil umaapaw ang pondo ng PBA, hinihimok ko kayo na pumunta at lapitan sila para sa inyong medikal at pinansyal na pangangailangan. Pera ng bayan yan, pera nyo yan, gamitin nyo yan. Oh, di ba? Nakakahiya, Migs Nograles. Putang ina, huling-huli ka dito. Huling-huli yung pamumulitikan nyo rito. Mantakin mo, ikaw may pondo, sila wala. Tapos ikaw nagbibigay, sila hindi. Anong ibig sabihin? Eh di pinasasama nyo sila. Di ba? Sabihin mo pa na kayo pinasasama ng mga Duterte. Walang paki Duterte sa inyo. Putang ina, walang pakialam ang Duterte sa inyo. Kahit na gawin mo 5 yung ilong mo sa muka, wala silang paki sa'yo. Ang may paki ang mga Duterte sa mga tao, kaya nga nagpaskil sila ng ganyang bandilyo eh. Kaya nga sabi nila, pasensya na po ha, mga minamahal namin. Wala tayong pera. Yung mga lumalapit dito para sa tulong, pumunta kayo sa PBA party list. Sila lang may pera. Alam mo, Mix Nograles, abogado ka pa naman, hindi mo maloloko tao. Yung mukha mo pa lang, hindi naman yan ang totoo mong mukha. Alam naman natin na hindi ka ganyang kaganda. Alam natin na peke yung ilong mo, peke yung labi mo, lahat sa'yo peke. Pati ugali mo, paritoke mo para gumanda. Oh, sabi ko nga sa inyong itsura nyong mga pangit, pwede nyong pagandahin yan. Pero yung mga ugali ninyo, wala nang pag-asa yan. Siguro kailangan nyo na lang magdasal para yung mga ugali ninyo ma-overhaul. Kunyari pa kayo, hindi tatakbo sa mayor. Hindi ako tatakbo mayor. Hindi ka tatakbo mayor, ba't ang ingay-ingay mo?